Eto, may panibago na naman na kinasasangkutan itong si Sara Lustay Duterte. Mantakin nyo, kababaeng tao ay biglang nahuli na nagsasarili. Ay ano ba naman ito? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, hindi ho ito fake news. Unahan ko kayo, sapagkat dito sa ibabahagi ko ho sa inyo ay huling-huli sa akto na itong si Sara Lustay Duterte ay nagsasarili. Ay nako naman, anong nangyari sa iyo? Like muna sa video na ito mga kaibigan. Please like and subscribe my YouTube channel. Eto na, ay matindi ho ito. Sa dami pa naman ng trabaho diyan bilang vice presidente ay hindi ho ito nagtatrabaho bukod sa hindi nagtatrabaho para naman sa kapakanan ng Republika ng Pilipinas, at siyempre trabaho niya yan bilang vice presidente. Ay kunturingan ho ito sa pangalan vice presidente para makatanggap ng pasahod ng taong bayan, at siyempre para makapagnakaw ng pera ng taong bayan. Dati usaping pera ngayon naman ay mainit-init pa at nakakahiya itong kanyang ginawa na nahuli siya sa akto na nagsasarili. Ibabahagi ko sa inyo mga kaibigan ang resibo at katibayan. Nako, nakakahiya ito mga kaibigan. Shout out po sa lahat. At medyo mainit itong ating pag-uusapan tungkol dito sa biglang paghuli-huli sakto ni si Sara Lustay Duterte ay nagsasarili. Alamin po natin mga kaibigan kung paano siya nahuli, kung ano ang nagbigay daan sa kanya para mahuli sa akto ang kanyang pagsasarili. Shout out mga kaibigan. Ito ho, pakinggan po natin. Nako, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nagkaroon siya ng professional crisis noong nasa gabinete pa siya ng Marcos administration. Ang beto ng palasyo, hindi lang kasi marunong makinig ang bise. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nako, ay nangyari na ito. Importanteng mahalaga mga kaibigan, itong ibabahagi ko ho sa inyo. Crisis, ano ito, mental crisis, kahiyaan crisis ang nangyari. Dahil dito sa ibabahagi ko po sa inyo mga kaibigan, matinding kahiyaan ang ginawa dito ni Sara Lustay Duterte. Lahat na lang mga kaibigan ang ginagawa nito ni Sara Lustay Duterte ay hindi na ho gawain ito ng matinong tao. Gawain ho ito ng malakas ang tama sa pag-iisip. Kulang ng isang tornilyo, o baka hindi lang isang tornilyo ang kulang ho dito. Dahil hindi ho ito magagawa ng matinong tao. Mga kaibigan, matakin mo magsasarili ka, kababae mong tao. Anak na katakot-takot. Ano pumasok sa isip nito? Dapat ito ay nagtatrabaho, hindi po nagsasarili. Kasasarili mo tuloy, na huli ka, Sara Lustay Duterte. May ina-reaction mga mahal kong taga-subaybay dito sa video na ito. Ano ang inyong masasabi? Karapatan nyo ho nagbigay ng anumang public opinion diyan sa comment section tungkol dito sa galawan na pagsasarili nitong si Sara Lustay Duterte. Eto, nako, matindi ito. Bukod sa pagiging Vice Presidente, minsan ding naitalaga bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCA, si Vice President Sara Duterte. Sa pananatili sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, naharap daw si VP Sara sa tinawag niyang professional crisis. I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM, tapos ganoon pa yung gagawin nila sa akin. Anong dinideliver nito? Panis na pandesal na nagkakalaga ng bilyonis na pera?
Hindi, kita man yung sinasabi, mga kaibigan. Dito sa susunod natin na ibabahagi sa inyo, mapapakinggan, mapapanood, ito ang resibo ng katibayan na pagsasarili nitong si Sara Lustay Duterte. Panoorin, pakinggan, mga kaibigan. O di, nung nawala ako, di wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Buwelta naman dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Puro haka-haka lang yan ng bise. Marami raw maloloko sa mali niyang kwento. Ayon kay VP Sara, wala raw direktibang Pangulo sa kanyang pamumuno. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. I swear to the flag. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't command. Ayon naman sa Malacanang, hindi talaga malalaman ang direktiba ng Pangulo kung hindi siya marunong makinig at nagsasarili ng diskarte para sa sariling interes. Totoo naman daw ang sinabi ni VP Sara na ang mga ginawa nito sa Anak ng katakot-takot ay nagsasarili ka pala. Sara Duterte, huling-huli ka. Mga kaibigan, hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Datapwat sa puntong ito ay maliwanag naman sa binahagi ko sa inyo na mainit-init pambalita na itong si Sara Lustay Duterte ay nagsasarili ng diskarte sa trabaho para sa pansariling interes, para makakulimbat ng maraming pera, para makapagnakaw ng maraming pera, yung confidential funds at iba pang paraan para magkaroon ng mga ghost project noon siya ay nandiyan pa birang sekretary na ulol diyan sa DepEd. Noong siya ang sekretary pa. Pakinggan pa natin, mga kaibigan. ay hindi utos ng Pangulo, gaya ng ghost students na ang katiwalian ay nagkakahalaga ng 100 million pesos. Hindi rin daw utos ng Pangulo ang ginawa noon ni VP Sara sa DepEd na mag-deliver ng bulok at may amag na pagkain sa feeding program ng mga estudyante na nagkakahalaga ng 5.69 billion pesos. Kumpiyansa naman si VP Sara Duterte. Ay, ang laking pera, mga kaibigan, noon. Ghost project, mga panis ng pandesal, ang idinelever 5 billion piso na pera ng taong bayan yan sa pamamagitan ng tax. Walang problema kung magpapiding ho ito. Basta yung tama ang budget, kung halimbawa billion ng budget, ibigay, magtakin nyo, panis, ay pamimigay. Saan napunta yung pera, mga kaibigan? But anyway, bigyan po natin ng highlight dito, disclaimer lang, mga kaibigan, maliwanag naman ho diyan na itong si Sara Lustay Duterte ay huling-huli ng Malacanang na nagsasarili ho. Saan nagsasarili? Sa kanyang trabaho para nang sa ganon makapangulimbad, makapagnakaw ng pera ng taong bayan. Nako. Maraming meaning ho na nagsasarili. Ito namang meaning na inahayag ko sa inyo na ang pagsasarili ni Sara Lustay Duterte ay tungkol naman ho sa kanyang trabaho. Nagsasarili sa kanyang trabaho para sa kanyang pansariling interest na ang layunin ho. Ika nga ho ay makapakalumbad, makapagnakaw ng pera ng taong bayan. At hindi ho trabaho yung kanya mga kaibigan. Yung kanyang pagtatrabaho ay umiikot para makapagnakaw ng pera ng taong bayan. Mantakin nyo, sinasabi na hindi raw nagtatrabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos at siya daw ang nagtatrabaho. Ano ho ang masasabi nyo? Naniniwala po ba kayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nagtatrabaho at siya ang nagtatrabaho? Karapatan nyo magbigay ng anumang public opinion. Ang masasabi ko lang ho, kailangan ho ito isugod sa pinakamalapit na pagamutan at ipasuri ang tunay na laman ng kanyang kaisipan dahil nagsasarili ho, mga kaibigan, para makapagnakaw ng pera ng taong bayan at hindi ho galawan ito ng normal na tao. Itong si Sara Lustay Duterte, ipagamot nyo na ho. Kahit sa albularyo, espesyalista na albularyo. Isa like ko sa video na ito, like and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye. Palapakan.